Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng President Marcos Admin Economic Development facing strong economy according to PSAC o yung ating Private Sector Advisory Council. Ang ating administrasyon ayon sa PSAC o Private Sector Advisory Council ay nasa epesyente at magpapaunlad sa modernisasyong hakbangin nito at pagpapalago ng infrastruktura at logistic sector. So yun. At ang pagpapalago ng infrastructure at logistics ay malaking pagpapalago upang ang presyo ng bilihin ay bumaba. Ang ating daan, transport at mga shipments na pagpapalago at pag-ibayo ay madali nitong mapapaunlad ang bansa. Nais ng ating Pangulong Marcos na ang lahat ng ports ay aktibo upang ang ating produkto ay madaling ubusan. So yun. So ngayon ay ito yung ating tinong ngayon topic na ating pamalaan na kung saan ay yung according to Private Advisory Council ay napakaganda noong nakbangin ng ating pamalaan na kanilang sinusuportan bilang kanilang konsultasyon sa ating administrasyon Marcos para ito ay magkaroon ng mahusay na pagpapalago ng ating ekonomiya kung saan ay nagtuon o pinalalago ng ating administrasyon yung ating shipments at saka infra yung pagpapaganda ng mga kalsada. Tapos sa logistic yun yung shipments. Halimbawa yung support ginawa ng ating Pangulong Marcos na 24 hours a day yung shipments ng port na mula doon sa ibang bansa o yung import-export at saka iba't ibang gawain ng ating sa port area. So yan ay ginawa 24/7 ng ating Pangulong Marcos para ito ay maging efficiente. So ngayon yung hakbangin na yan ay makapagpapababa ng presyo ng bilihin. So malaking bagay yung sistematiko na hakbangin na yun na napapadali yung transportation ng mga produkto tungo doon sa pamilihan o sa mga consumers. So ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng hakbangin ng ating Pangulo sa pagpapalago ng ating ekonomiya at bansa ay ating sinusuporta ng kanyang hakbangin at mga konsultasyon ng PSAC upang ang pamamahala ng ating administrasyon ay maging mahusay. So yun. So tayo ay sumusuporta sa hakbangin, vision at pamamahala ng ating Pangulong Marcos at yung konsultasyon sa kanya ng PSAC nga na ito ay yung kanilang mga hakbangin na ito ay makapagpahusay sa ating ekonomiya at nakapagpapababa ng presyo ng bilihin para tayo ay makapamili ng abot kaya. Yan. So, ang ating paghahatid ng produkto at importasyon na pinag-uusay ng ating pamalaan ay malaking bagay sa kaunlaran ng bansa upang lumago ang ating ekonomiya. So, ang pag-ibayo ng logistics sector ay kailangan upang ang produkto ay mapangalagaan na mabilis na madala sa publiko. Sa ganitong bagay, ang pagbaba ng presyo at mahihatid ng produkto ay nakagagaan sa ating pamumuhay. So, yun. Yan ang isa sa pinakamagandang bagay para o solusyon to ease our inflation o yung pagtaas ng bilihin. So, kanilang pinaganda yung daloy
ng ating pagdadala ng produkto from the importation. Yun nga lamang, mayroon tayong mga importasyon para tayo ay magkaroon ng mga pagbaba ng presyo nila. Yung iba nga lamang, at sana yung ating mga lokal na mga farmers o nasa agri ay yan din ay nakapag-iis din sila ng kanilang produkto tungo doon sa pamilihan through farm to market road, at gamit din syempre yung mga port kung galing sa iba't ibang parte ng ating o inter-island yung mga shipment. So malaking bagay yon kung sa ganung bagay. Kaya yung transportation isa sa mga nagpapalaki ng presyo ng bilihin natin. Pag masama yung kalsada mo, tapos hindi maganda yung transportation nga at saka yung lalo sa port, so naantala yung produkto at mahal yung nagiging transportation expenses na magpapamahal ng ating mga produkto. So ngayon kung mura yun, mabilis, so medyo mumura yung produkto mo, at kung ang produkto mo ay nasisira, so yan ay mabilis maidala sa publiko para hindi agad masira, kasi kapag nasira yan, problema na malaki, balugi na rin yung ating mga businessman, or siya ay madaling hindi maganda ang magiging kapag siya ay madaling masira kapag matagal. So hindi maging maganda ang resulta sa ekonomiya kung sa transportation pa lamang ay nagkakaproblema na yung ating mga negosyante. So yan. At hindi nadadala sa publiko yung mga produkto. Kaya sa isang banda ay nangangailangan ng legal na tulong ang ilang daan na residente sa Cagayan de Oro na nawala ng tirahan dahil sa demolisyon at pang-aagaw ng kanilang lupain. Ang nasabing pagtatalo sa pag-aari ng lupa na nauwi sa demolisyon ay dapat na pakialaman ng ating mataas na pamahalaan upang marisolba ang usaping ito. So another issue na naman ngayon ng agawan ng lupa sa Cagayan de Oro naman, na ito mga sinasabing informal settlers, according to meron silang titulo, pero ito ay inaagaw ng isang asosasyon ng magsasaka para i-claim na sila may-ari ng lupa. So ngayon ay apektado almost 100 of resident houses o residente doon ay apektado na mawala ng tirahan, including yung may hawak ng titulo. So yun yung malaking problema ngayon, nagtatalo sila na na-demolish yung mga bahay-bahay nila. Problema ngayon, saan nilipat yung mga tao? Walang tirahan. So sana matulungan ng ating DSWD ang mga residente upang maaaring hanggang ngayon ay walang matirahan at malipatan dahil doon sa demolisyon, at maaaring makain pansama dahil sa demolisyon. So relief at mga pansamantala matitirahan para may matulungan sila, etc. Sana matulungan ng national government, even doon sa local din nila, na mayroon pansamantala silang ayuda, relief at matitirahan doon, at kung anong relokasyon nga yung kanilang malilipat. So yung parang pamahalaan, yung lokal na pamahalaan, gumagawa na rin yung hakbangin para mayroon silang malipatan. So ngayon ay ang pinakamahalaga bago magkaroon ng relocation ay siguro accommodation muna para pansamantalang may matulugan yung mga tao at mga relief sa kanilang kalagayan. Kung mayroon mga nasaktan, dapat magamot. So ngayon ay mapag-usapang mabuti sa lalong madaling panahon yung legal issue. Pakialaman ng ating pamahalaan yan. Kasi nga, pag minsan ay nangingibabaw yung maling desisyon. So kaya kailangan pakialaman. Bakit halimbawa yung asosasyon ng magsasaka laban doon sa informal settler, sino ba talaga yung dapat magmay-ari ng lupa? Sino yung dapat maghawak? Mukhang pareho silang walang ron. Mukhang pareho silang umu-occupy lang doon at wala talagang original owner, na kung saan ay 1970s pa sila parehas na, o 1970s pa umuoccupy yung sinasabing mga informal settler na meron doon naman silang titulo.
So, di ba yung kalakaran ng ating pamahalaan, kapag halimbawa yan ay government property, nakatira ka na doon na napakahabang panahon, maaaring award na sa iyo ng pamahalaan yun kung lalakarin yung mga papel nila, meron na raw silang papel doon. So ngayon, ang dating government ay dapat ay maging malinis kung ano i-award yung mga lupa na yun para may mas mahusay tayong kalakaran, para yun ay puproseso in a legal and a proper way. Hindi ka basta nagtirik ng bahay doon, informal settler karon kapag kaganon, diba? Pero meron tayong, di ba, parang kalakaran, pag tinira mo na yun ng mga halimbawa 2 taon, wala nag-claim, parang pwede mo nang i-apply ng titulo ang lupa na yun, di ba? Parang ganun. So ngayon ay para maging proseso na sa iyo yun for title. So ngayon ay parang nag-aagawan sila. So sana pakialaman mabuti nun kung paano ang awardship ng lupa na yun. Maaari sa gobyerno yun or sino man yung legal title. So tingnan mabuti yung legal title, ang ino dapat i-award doon sa mga magsasaka ba o yung sa informal settler. So parehas lang sila may karapatan kung walang magkamay-ari, di ba? So sana ay maging parehas yung ating pamahalaan dahil syempre parehas na nangangailangan yun. So ngayon ay tingnan mabuti kung paano ang gagawin ng ating pamahalaan. On the other hand, yung ibang mga informal settler doon ay willing ma-relocate. So sa ating tingin diyan ay yung pabahay program ng ating pamahalaan solusyon doon sa ilang informal settler. So ngayon ay makaka-avail sila ng pabahay program ng ating pamahalaan para mayroon silang tulungan. So sana ang gawin ng ating pamahalaan. So ay hindi naman ganun kadali para magpatayo ng bahay, di ba? Abutin ka rin ng mga 6 na buwan o 5 buwan para patayo mo ng bahay yung isang kabutang 300, di ba? Ang dami. So sa usapin ng legal at tingnan mabuti ang legal document ng nasabing nagmamay-ari at itong bagong nagmamay-ari na asosasyon ng magsasaka kung saan nasa 9 hectares itong pinag-aagawan. So ang iba ay willing na lumipat sa relocation site kung mayroon. So makatulong dito kung ang mga informal settlers di umano ay talagang hindi kanilang lupa at ang titulo nitong sinasabing may-ari ay hindi genuine. So malaking bagay yung pambansang pabahay ng ating gobyerno or yung DSSUD to help the informal settler na mayroon silang makabil sila ng pabahay program as a relocation site nila. So ngayon tingnan mabuti kung doon na mismo sila magtatayo ng pabahay or para saan ba yung 9 hectare na yun, kung yun ba ay para sa magsasaka, kung yun ay nakukultivate for agrarian. So kung nakukultivate for agrarian or ito ay dapat ay tirahan, tingnan mabuti, di ba, ng ating pamahalaan kung paano ang awardship at sino dapat makinabang, yung mga magsasaka o yung mga informal settlers na yun ay kanilang tinitirahan, o ito ay dapat na makatulong yung 9 hectares for farming yun, para doon sa magsasaka at tirahan na rin nila siguro. So we hope makatulong ang pambansang babae nga ng Pangulo dito kung mapatunayan na walang titulo ng yung mga informal settler at kung mayroon ay hindi dapat sila sana nga paalisin dahil nga syempre kung halimbawa yung mga titulo ng informal settler doon, halimbawa yung pag-aari ng ating pamahalaan, either sila ay mayroong titulo or not, kung di naman ay inoccupy nila 1970 pa. Teka, mukhang mayroon na yata silang karapatan doon na makapagpatitulo. Halimbawa ngayon pa lang nila papatituluhan yan dahil si yung nag-claim ay ngayon pa lang nag-claim. Yung other na wala pa rin silang talagang title doon. So awardship ng gobyerno ang titingnan diyan kung kanino ibibigay yun. So sana maging patas yung ating pamahalaan from the informal and then to the magsasaka, to the farmer, kung kanino dapat i-award yung lupa na yun na maaari pag-aari ng gobyerno ang mga lupa na yan, 9 hectares. So sana ay matulungan ng ating Pangulo Marcos, matulungan sila nung mataas na pamahalaan yung problema na yun ng mga agawan sa lupa. Malaki din yung agawan nila at maraming pamilya yung nawala ng tirahan doon. So, syempre kawawa sila saan pupulutin yung napakaraming pamilya na yun kung doon sila nakatira. Diba? Sa lansangan.
napakaraming informal settler ang maninirahan na naman sa kung saan sa ang parte noong lugar ng Cagayan de Oro para maging squatter sila ron, di ba? So dapat ang pamahalaan na gumawa ng aksyon at yung lokal na pamahalaan doon para yung mga informal settler doon ay hindi mag-i-squatter kung saang parte ng Cagayan de Oro or at pa sila kung saang parte ng ating bansa para maging squatter, di ba? So they need ay sa ngayon, sa tingin natin, temporary matutuluyan para ma-settle muna yung legal issues. And after settling the legal issues, kung talagang kinakailangan bigyan sila ng babae program, saka siyempre yung temporary nila, magiging temporary na rin hanggang hindi natatayo yung mga bahay na kanila paglilipat. Diba? So yun, muli ay maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mamamayang Pilipino. At yung ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, at tugunin yung karapatang pantao. Yung mamamayang Pilipino naman, maliwanagan na sumunod tayo din sa pamahalaan. Suportahan natin yung karapatang pantao, mabuti yung mahala, patas na hustisya. At sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa. Walang sigalutan yung pamahalaan at mamamayan. At tayo madali ang pagunlad o tayo makapamumuhay ng maunlad. At higit sa lahat, tayo ay sa buhay ang ating mabuting balita o pananampalataya at makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos kung tayo ay magpayapang lipunan. Yan. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you all. Muli, sana nakapagsabos naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil doon sa karapatang pantao na isyuan na ating natumayan. Magandang nga po sa inyo lahat.